Hello everyone, this is Dr. E at for today ay pag-usapan naman natin ang analysis ng quadratic equation specifically sa pag-analyze ng mga parabola given yung equation ng ating quadratics. By now, alam na natin kung paano mag-solve ng ilan sa mga quadratic equations natin nung mga nakaraang mga lessons. So alam natin na pagkuha ng solutions ng mga quadratic equations, meron tayo tatlong paraan para makuha ito. Pwede nating makuha yan by factoring, pwede siyang makuha by completing the square, at pwede din siyang makuha by using the quadratic formula. And for today, ay pag-uusapan naman natin kung paano tayo mag-analyze ng mga quadratic equations na kung saan ay ililista natin at isusulat natin kung ano-ano yung mga parts at behavior ng ating quadratic equations by using our graph at syempre sa pag-solve nito using algebra. So yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Umpisahan muna natin syempre sa mga uri ng mga uri ng quadratic equation. So alam natin na ang standard form ng quadratic equation ay f of x is equal to ax squared plus bx plus c, na kung saan yung ax squared yan yung ating quadratic term, bx, yan ang ating linear term, at c, yan yung ating constant. At ilan sa mga example ng ating quadratic function ay 2x squared plus 5x minus 3. Nasa standard form yan. At meron tayong 3 terms, pero hindi nangangahulugan na pag wala na tayong kompletong terms ay hindi na siya quadratic equation. Dahil ang definition ng quadratic equation, ang highest exponent lang ay dapat ay equal to 2, magiging quadratic equation pa rin siya. Tulad ng f of x is equal to negative 5x squared plus 9. Quadratic term pa rin yan or quadratic equation pa rin yan dahil ang highest exponent ng ating function ay squared. At meron tayong y is equal to 8x minus 2x squared, at mapapansin ninyo na yung ating quadratic term ay nasa last term ng ating function. Meron din tayong f of x is equal to x squared na nag-iisa na lang yung ating function, pero considered pa rin siyang quadratic function or quadratic equation dahil ang highest exponent ng ating equation ay the second power. Now, ano ba ang kahalagahan nitong quadratic term? Aside from the fact na ito yung nagde-determine kung ang ating equation or function ay considered to be quadratic, ang ating ax squared or yung quadratic term, ito rin yung nagdidikta kung ang ating parabola or pag ginraph natin yung ating mga quadratic equations, ito ay mag-open upward, or mag-open downward, sad face sa ating quadratic equation. So, tingnan natin itong mga equations na yan at tingnan natin at hulaan kung ano ang magiging opening ng ating mga parabola kapag ginraph natin yan. So, sabi daw, ang quadratic term ang nagdidictate kung upward or downward ang ating graph. So, ang quadratic term ng ating equation number 1 ay 2x squared. Positive yung ating value ng a o yung coefficient ng x. Kaya, ang ating parabola, kapag ginraph natin yan using a graphing calculator or Desmos, or kung ipa-plot natin yung points na yan, upward ang ating magiging graph. At kung i-graph naman natin si negative 5x squared plus 9, ang graph nito ay pababa, dahil ang ating quadratic term ay negative. So, ayan. Medyo nahuli tayo dun sa una. And then yung sa pangatlo, meron tayong y is equal to 8x minus 2x squared. At alam na natin na ang parabolang yan ay mag-open downwards dahil negative 2x squared ang ating quadratic term at ito ay negative. At syempre sa huli, yung ating parabola, f of x is equal to x squared, quadratic pa rin yan, pero mag-open na siya upward dahil ang quadratic term natin ay positive. So tandaan natin na kapag ka ang ating quadratic term ay positive, ang ating parabola will open upward or smiley face yung ating parabola, at kapag ka naman negative ang ating quadratic term, ang ating graph or ang parabola ay sad face. So ganyan ko ina-associate yung mga graphs ng parabola, opening upward and opening downward. So yan yung ating uisisain ngayon. So syempre alam na natin kung paano mag-identify, kung paano mag-open ng parabola without calculating or without
graphing our quadratic function, ang isusunod naman natin ay kung paano tayo mag-analyze ng mga parabola analytically at graphically. So let's take a look at f of x is equal to x squared. So even though wala siya sa standard form, parabola pa rin siya opening upwards. At pag-usapan natin dito yung tinatawag nating vertex. So ang vertex ay isa sa mga mahalagang parte ng ating parabola or quadratic function dahil ito ang isa sa mga dinadaanan ng isa sa mga parts ng ating parabola which is yung axis of symmetry. So ito ang isa sa mga definition or mga gamit ng vertex na kung saan, sabi nga sa definition, the point where the parabola crosses its axis of symmetry. At isa pa sa pwede nating gamiting information about the vertex is yan ang magdedetermine kung maximum or minimum point yung ng ating function, yung ating vertex. So kapag ang parabola ninyo ay mag-open upwards tulad ng f of x is equal to x squared, ang ating vertex ay ang minimum point o yung pinakamababang point ng ating function. So yan yung vertex. At kung ito naman ay negative yung quadratic term, so opening downwards, ang ating vertex ay magiging maximum point. So yan yung isa pang mga description na pwede nating gamitin about the vertex. So in this particular case, sabi ko nga, ang ating vertex dito ay minimum point dahil ang ating quadratic term ay positive. At kapag ang quadratic term ay negative, which is opening downward, magiging maximum naman ang point natin doon sa vertex na iyan. So, mahalagang alam natin yung vertex dahil isa yan sa pinakamahalagang parte ng ating quadratic function. Now, sa pag-analyze ng ating mga quadratic equation, kinakailangan na alam natin siyang gawin graphically at analytically. So ano ba yung graphically at analytically? Yung graphically, tulad ng gagawin natin ngayon, hahanapin natin yung solutions at saka yung vertex ng ating quadratic equation na y equals x squared plus 5x minus 15 nang hindi ginagamitan ng algebra. So mata-mata lang, malalaman na natin ang solution at vertex ng ating parabola. So in this parabola, sana nakikita nyo yung mga numbers doon sa ating graph at doon sa ating mga axis. Yung solutions natin ay yung ating point of intersection ng ating parabola on the x-axis at meron tayong dalawa. Ayan yung dalawa nating point of intersection or x-intercept or tinatawag din nating solutions pagdating sa algebra. So ang solutions natin dyan ay at x equal to negative 5 and at x equal to 3. Kung hindi mo masyadong nakikita yung mga numbers dyan sa screen, okay lang yan dahil maya-maya gagamitan naman natin ng parabola yan, ng algebra yan to be able to solve for the solutions of our quadratic equation. At syempre, yung ating vertex na opening upward, so ito yung ating minimum point. By just looking at the graph, mata-mata lang, sana malinaw yung mata ninyo, yung ating vertex ay point na kung saan nasa negative 1 at saka negative 16. So, syempre, hindi ko rin makita yung aking vertex. But, by just looking at the graph, we're able to analyze our parabola wherein alam na natin ang solutions niya ay at x equal to negative 5 and x equal to 3. At ang vertex natin is at negative 1 and negative 16 dahil yun yung point ng ating vertex or yung minimum point. At ang alam din natin dyan na ang ating axis of symmetry, since dumadaan siya sa ating vertex, ang ating axis of symmetry ay at x equal to negative 1. At lahat ng yan ay nakuha natin by just looking at the graph, kaya we're able to analyze our quadratic equation na y equals x squared plus 2x minus 15 graphically. Now, let's say wala tayong graph, so pretend nyo na hindi nyo nakikita yung graph at pretend nyo na hindi pa natin siya na-analyze. Paano kaya natin makukuha yung vertex at solutions ng ating quadratic equations nang ginagamitan naman natin ng ballpen, marker? Kakamayin natin ngayon ang pag-solve ng solutions at saka ng vertex. And to be able to do that, sa pagkuha ng solutions, kailangan daw
iset natin yung ating function to 0 and then solve for x. So that's what we're going to be doing dito sa ating function. So ang gagawin natin, yung ating y equals x squared plus 2x minus 15. Isa-set natin yung y equals 0. So x squared plus 2x minus 15. At alam natin, kapag nakaset na siya sa 0, so solve natin yung quadratic equation by factoring or completing the square or quadratic formula. But since alam natin na ito ay factorable, ang ating factor dyan, pagtang ko yung aking marker dahil naghihingalo na siya, ang factors ng negative 15 na mag-i-equal sa positive 2 kapag ka-inad natin would be x and x. Since this is negative, alam natin na plus and minus ang ating factors. So, kailangan na lang natin makuha yung factors na mag-i-equal sa 2 at ang mga factors na yan ay positive 5 and negative 3. 5 times negative 3 is negative 15. 5 minus 3 is positive 2. So, ang solution natin using the zero product property, isa-set natin si x plus 5 sa 0. X minus 3 is equal to 0. Ito yung pinakamadaling parte ng ating solution. So, minus 5, x is equal to negative 5. So, yan yung isa sa mga solutions natin. At x is equal to 3, yung isa pang solution natin na nakita na natin graphically. So, alam na natin yung ating solution. Ang susunod naman natin kukunin, so nakita nyo na sa ating manual calculation, hahanapin naman natin ngayon yung vertex. At yung vertex, medyo may pagkakomplikado siya, pero kung marunong kayong magbasa ng math symbols, sa pagkuha ng vertex, since coordinate siya, yung x-coordinate, makukuha natin siya by using the formula negative b all over 2a. At yung ating y coordinate, isa-substitute natin yung masosolve natin na x doon sa ating original function para makuha natin yung coordinate or y coordinate ng ating function. So, without further ado, katulad nga ng ating mga vloggers, let's find the vertex of this quadratic equation using this formula. So, sabi, yung ating equation na y equals x squared plus 2x minus 15. Alam natin na si A ay 1, si B ay 2, at si C ay negative 15 na hindi natin gagamitin kasi sa pagkuha ng x-coordinate ng ating vertex, negative B all over 2A, at alam natin na si B ay 2 all over 2 times 1. So, ang ating x-coordinate ay negative 2 all over 2 or equal to negative 1. So, alam na natin ngayon yung ating x-coordinate. Kailangan natin si y-coordinate by plugging it into our quadratic function. So, we'll have negative 1 squared plus 2 times negative 1 minus 15. At hindi nyo nakikita yung nangyayari kay y. Pero, isa-solve pa rin natin siya. So, meron tayong 1 minus 2 minus 15. So, ito yung ating equation ng pagkuha ng y-coordinate. So, alam na natin na 1 minus 2 is negative 1 minus 15. So, meron na tayong negative 16. So, ang ating y-coordinate ay negative 16. Therefore, ang vertex ay negative 1 at negative 16, which is tugma naman dun sa sinolve natin or sa graph natin na nakikita dito sa ating function. So, yan yung dalawang paraan kung paano tayo mag-solve ng analysis ng ating quadratic equation, paghanap ng solutions na kung saan kinuha natin yung x squared plus 2x minus 15 equal to 0 by factoring. At lumabas nga na negative 5 and 3 yung solutions. Yes. At syempre, yung ating vertex naman, negative 1 and negative 16, hindi natin kailangang mag-rely lang sa graph. Using our formula, makukuha natin yan at nakita nyo kung paano natin nakuha yung vertex. At syempre, pag nakuha nyo na yung vertex, makukuha nyo na rin yung axis of symmetry. At idagdag natin yan sa ating analysis. Axis of symmetry. Ang ating axis of symmetry ay andito. So, x is equal to negative 1. So, yan yung third item na pwede nating kunin. Hindi nyo nakikita dahil maliit lang yung ating screen. Pero, x is equal to negative 1 ang ating axis of symmetry
na tinatawag. So, ganyan tayo mag-solve ng ating quadratic equation or mag-analyze ng ating quadratic equation. Kaya, kung bibigyan tayo ng quadratic equation tulad niyan, alam na natin kung paano siya ma-analyze dahil paano daw ang parabola bumubuka? How does the parabola open? Yan yung ating first question. Second question, ano yung mga solutions ng ating parabola or quadratic equation? Ano yung vertex ng ating parabola? Ano yung axis of symmetry? Ano yung domain and range ng ating function? At malalaman natin yan by doing all the math. Pero syempre, ang unang tanong, how does the parabola open? Without even calculating it by just looking at the function, we know that the parabola is opening downwards dahil ang ating quadratic term ay negative. So sagutin na natin yan at huwag na natin patagalin. Hanapin na lang natin ngayon ay yung ating solutions at yung ating vertex at yung ating axis of symmetry na isosolve natin dito sa ating handy-dandy whiteboard. So yung ating solution muna ang hahanapin natin since yan yung hinahanap na umpisa. So ang ating function ay y equals negative x squared minus 2x plus 3. So isa-set natin siya sa 0. And then, magpa-factor tayo. Now, to factor out your quadratic equation, ilalabas muna natin yung ating negative sign ng ating quadratic term. So, negative 1 will be outside. So, meron tayong x squared plus 2x minus 3. And now, yung ating quadratic equation ay factorable dahil yung umpisa na to, hindi siya factorable. So, hint, every time yung quadratic term nyo ay negative, take out the negative sign and most likely, pwede nyo nang i-factor out yung inyong quadratic term. At ang factor natin dito, ang factor ng ating equation na nagbibigay ng negative 3 when we multiply the factors and it will give us positive 2 when we add them up will be equal to x plus 3 and x minus 1. 3 times negative 1 is negative 3. 3 minus 1 is positive 2. Therefore, ang ating solution ay x equals negative 3 and x equal to 1. So, yan yung ating solution. At tingnan natin kung tama yung ating solution. So, ang solution natin is x is equal to negative 3 and x is equal to negative 1. So, nakuha natin yan by factoring. So, tama at na-verify na natin yung ating solution. So, hanapin naman natin ngayon yung vertex ng ating parabola. So, burahin na natin to at umpisahan natin ang vertex at alam natin na si x-axis ay makukuha natin. Bakit ba ito lagi ang ginagamit ko? X is equal to negative b all over 2a. At alam natin si b ay negative 2. Negative 2 all over 2 times a which is negative 1. So meron tayong 1, 2, 3 na negative sa ating formula. So that means negative ang ating magiging sagot. 2, 2, 1. So, x is equal to negative 1. So, ito yung first half ng ating equation or ng ating vertex. Hahanapin natin ngayon si y. So, si y is equal to negative x squared minus 2x plus 3. So, negative 1 squared plus minus 2 times negative 1 plus 3. So, we have negative 1 plus 2 plus 3. And negative 1 plus 2 is 1. So, y is equal to 4. So, ang ating vertex ngayon ay at negative 1 and 4. So, yan yung ating vertex. Tingnan natin kung tama ang ating vertex using our presentation. And yes, negative 1, 4. So, next naman ay ang ating axis of symmetry. At ang axis of symmetry natin ay syempre nasa vertex yan. So, since ang x natin is equal to negative 1, ang ating axis of symmetry ay x equal to negative 1. At yan yung ating axis of symmetry kapag ginraph natin yung ating parabola. So, tingnan natin kung tama. X is equal to negative 1. So, yes, tama naman. Ngayon, yung domain and range yung ating kukunin. So, to be able to do that, pwede nating sketch ngayon yung ating graph. So, sketch natin yung graph using our solutions. Solution is at negative 3, 1, 2, 3. And the other one is at 1.
Ang ating vertex ay negative 1 and positive 4. Negative 1 and positive 4. 1, 2, 3, 4. At sabi, it opens downwards, which is tama naman sa ating graph. So, alam na natin na tama yung ating graph. So, sa pag-graph ng ating mga quadratic equation, madaling mag-sketch ng graph ng quadratic equation basta meron na tayong solutions at meron na tayong vertex. With those 3 points, malalaman na natin yung domain and range ng ating function dahil ang domain natin is lahat ng values or possible values ng ating x-axis. So, from left going to the right, pwede tayong magkaroon ng values ng x. So, ang ating domain will be all real numbers. So, yan. At sa ating range naman, yung range would be the values of y. So, yung height ng ating parabola. At ang ating parabola ay may height na y is equal to 4. So, lahat ng ating function ay nag-i-exist from 4 going downwards dahil wala na tayong function ng quadratic equation above 4. So, paano natin siya isusulat? Simple lang. Pwede na natin isulat siya as y less than or equal to 4. Y less than or equal to 4 dahil ito yung pinaka-maximum point natin, positive 4, at going downwards siya, kaya less than the y function. So, to check, domain will be all real numbers and the range will be y less than or equal to 4. At ganyan natin i-analyze yung ating mga parabola given the quadratic equation. Now, bibigyan ko lang kayo ng konting challenge dahil sa pagkuha ng solutions, which is a little bit more complicated than just factoring, kasi kapag nakakuha kayo ng quadratic equation na non-factorable, kailangan kayong gumamit ng quadratic formula or completing the square kapag kukunin ninyo yung inyong mga solutions. Kaya, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay meron akong pag-graph sa inyo. So, na-verify natin yung graph. Yan yung graph doon sa ating equation. At ito naman yung ating kalunos-lunos na graph na mukhang nakainom pa ata yung ating parabola. Kaya, na-verify natin yung ating analysis manually mula dyan sa graph na nakikita ninyo. Kaya, ang number bender challenge ko sa inyo for today ay makuha ninyo yung ating parabola. How does it open? Solutions ng parabola, vertex niya, axis of symmetry, domain, and range. Given that your quadratic equation is y is equal to negative x squared minus 6x minus 2, sino-sino ba ang mga kakagat sa number bender challenge na ito? Comment down below your analysis. Hint, sa pagkuha ng inyong solutions, kailangan nyo ng quadratic formula dahil ang binigay ko sa inyong quadratic equation ay hindi na factorable. So yan, mga friends, ang ating solutions or ang ating analysis ng quadratic equations, both graphically and manually. Tandaan ninyo na sa mathematics, kailangan nating sanayin ang ating utak to critically think and to be more analytical para hindi tayo mabudol-budol at magkaroon ng enough skill to identify kung ano yung tama at mali, hindi lang sa quadratic function, pati na rin sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. This is Dr. E and see you again next time. Bye!